Shoutout kay Ronald Barbosidad, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, ito nga ba si Alex Stockton ay posibleng matrade ng Converge? Marami magsasabi na hindi yan mangyayari dahil kabibigay lamang ng bagong kontrata dyan nitong Converge Fiber Xers. Pero mukhang interesado ang Ginebra na makuha ang serbisyo nitong si Stockton at handa silang mag-offer ng mga maraming players para makuha ito. Dahil sa ngayon itong Barangay Ginebra, mukhang tinitignan itong si Stockton na isang pwede nilang gamiting future point guard. Dahil mukhang ang Ginebra ngayon ay gusto yung two-way player. At ito kayang si Stockton ay magustuhan na mapunta sa Ginebra. Siyempre, hindi na nakapagtataka yan dahil Ginebra ang pinakapopular na team ngayon sa PBA. At syempre, alam naman na lahat ng players na sabi nga ni Coach Cheng Yao, iba ang salary sa SMC kumpara doon sa mga independent teams. At kung ikaw si Alex Stockton naman, baka nagsasawa na rin niya siguro na sunod-sunod ang talo ng Converge. At kung sa Ginebra siya mapunta, mas malaki ang tsansa na siya ay mag-compete sa playoffs at manalo ng kampyonato. Kaya hindi na nakagugulat kung ito si Alex Stockton ay mag-request na matrade dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, kung sakasakali na mapunta ito si Stockton sa Ginebra, sino naman kaya ang pwedeng i-offer ng koponan ni Coach Timcon para dito? Siyempre, hindi naman papalugi itong Converge Fiber Xs, kaya sigurado na kung may trade na mangyayari, unang-una, meron diyang first round pick na involved. Malamang magkaroon ng isa pang team katulad ng Terra Firma. So, mangyayari, matitrade si Stockton sa Ginebra at yung first round pick ng Terra Firma sa Converge ibibigay. At sa Terra Firma naman, ay mga bench players ng Ginebra ang mapupunta dyan. Para sa ganito sitwasyon, pumayag na ang Converge. Masaklap na balita ito para dito sa Meralco Bulls dahil merong torn ACL itong si Aaron Black. Yan ngayon ang pinoproblema ni Coach Luigi Trillo. Nanalo nga sila doon sa huling game kontra Magnolia pero nag-ACL itong si Black at ibig niya sabihin magkakaproblema sila pagdating dito sa point guard. Hindi ko na kailangan pang i-stress kung gaano ka-importante si Aaron dito sa rotation ni Coach Luigi Trillo at lalo na at must win yung mga natitira nilang games. Ibig sabihin nito kinakailangan itong si Chris Banquero at si Chris Newsome sila ngayon ang magmamanto dito sa point guard para sa Magnolia o sa Meralco rather at kailangan humanap sila ng ibang shooting guard for the meantime. Since ACL yung naging injury, ibig niya sabihin minimum 6 to 8 months mawawala si Aaron Black. So, dito sa darating na off-season, kinakailangan gumawa ng adjustment ng Meralco at humanap sila ng isang guard na pwedeng pumalit dito for at least 2 conferences. Ang isa pang kinakailangan na consider syempre yung matagal na natin binabanggit na baka si Chris Newsome umalis na dyan dahil unrestricted free agent. Kung matagal mawawala itong si Aaron Black pagkatapos umalis si Chris Newsome, ang laking butas niya sa backcourt ng Meralco. Kaya ngayon pala sigurado ko pinag-iisipan na ng management kung ano ang gagawin dyan. Dahil sa ngayon alam natin na itong si Chris Newsome, syempre o-opera niya ng max contract ng Meralco. Pero ganyan din ang ginawa nila kay Nats Pinto noon, max contract in offer pero napili pa rin lumipat sa Ginebra. So walang kasiguraduhan dito kay Newsome. Itong kay Aaron Black naman, ang problema dyan, ang tagal bago makarecover sa ACL. So maraming paplanuhin ngayon. Itong, of course, si Coach Luigi Trillo, ang focus niyan ngayon ay dito na makapasok ang Meralco sa playoffs. Pero syempre ang management niya, tinitignan na rin yung future ng team. Particular na dito sa off-season, kung sino ang pwede nilang mga maidagdag.